Nag-usap kami ng kaibigan ko, yung nanay niya, isang OFW. Medyo naging emotional siya kasi yung nanay niya sobrang tagal nagtrabaho sa ibang bansa para sa kanilang magkakapatid, para suportahan sila kahit na may asawa sila or pamilyado na sila ay nagpapadala pa din daw ng pera sa kanila. Ngayon, umuwi na yung nanay niya sa kanila. Ang kinakalungkot niya is wala man lang nangamusta or pumuntang kapatid niya para makita yung nanay nila. Sabi ko, bakit naman? Sabi niya, nung umuwi kasi si nanay, medyo walang ipon, alam mo yun, nasanay na kami. Pati yung mga kapatid ko na laging dapat may padalang pera, may pasalubong, dapat kapag uuwi, maraming pera. Nakarelate ako doon kasi marami akong kakilalang OFW. Ang nakakalungkot kasi dyan is, mas madalas nang kamustahin yung pasalubong kesa dun sa nagpasalubong. Diba? Madalas sabihin na, yung pasalubong ko, asan na? Uy, manlibre ka naman dyan. Diba? Hindi man lang matanong na, kamusta ka na? Okay ka lang ba? Alam niyo ba gano'ng kahirap maging OFW? Bukod yung napapagod sila physically, saka yung pagod nila na mentally. Naalala ko noon, nung umalis ako dito sa bahay, ilang araw lang. Pero hindi sa ibang bansa ako pumunta. Dito lang din sa Pilipinas. Ilang araw lang nakaramdam agad ako ng pangungulila. Paano pa sila na 5 years, 10 years, 15 years, meron pang 20 years pataas? Gano'ng kahirap yon? Isang taon nga lang ang hirap na, di ba? Na-share ko lang din to kasi maraming OFW ang nagme-message sa akin at nanghihingi ng Bible, which is nakaka-touch kasi ina-acknowledge nila na malayo man sila sa pamilya nila, ay alam nilang hindi sila nag-iisa dahil kasama nila ang Diyos. At gusto nilang mapalalim yung relasyon nila sa Diyos. Kaya pasensya na kayo kung mura lang talaga yung shipping fee papuntang ibang bansa, madali sana tayo makakapagbigay ng Bible sa iba't ibang parte ng mundo. Kaya naman kung may nanay, tatay, kapatid kayong nagtatrabaho sa ibang bansa, yung simpleng, kamusta na po kayo? Okay lang po ba kayo dyan? Ay sobrang laking bagay na sa kanila. Nakaka-refresh na yun sa kanila. Maganda yung nagbibigay tayo ng refreshment sa kanila. Hindi yung pressure yung binibigay natin sa kanila. Dahil madalas tayo magtanong, asan na yung pasalubong ko? Kailan ka magpapadala ng pera? Kaya madalas yung mga OFW na uuwi na walang ipon, sila pa mahihiya dyan. Mahihiya pang lumabas yan. Ang ibubungad ba naman sa'yo? Uy, manlibre ka naman. Uy, nasaan na yung pasalubong ko? Diba? Akala mo, pinupulot yung pera eh. Huwag ganun. Kamustahin nyo rin yung tao. Walang masamang humingi, pero baka lang kasi nakakalimutan nyo. Baka lang nakakalimutan nyo na kamustahin sila. Tanungin na, Pa, Ma, kamusta ka na dyan? Okay ka lang ba dyan? Diba? Minsan kasi nakakalimutan tayo. Kasi focus tayo doon sa binibigay nila. Padala nilang pera, yung package. Saka alam nyo kung uuwi man sila, kayo nga dapat ang mag-treat sa kanila eh. Kasi sa sobrang habang panahon ba naman na nagtrabaho sila para suportahan kayo. Diba? Dapat tayo naman yung bumawi sa kanila. Kaya yung mga OFW dyan na sobrang tagal na nagtatrabaho sa ibang bansa at talagang pure yung intention na makatulong lang sa pamilya, I pray that God will bless you more and He will protect you. Sabi sa Psalms 128 verse 2, you will enjoy the fruit of your labor. How joyful and prosperous you will be. At syempre, wag niyo pong kakalimutan si Lord. Sabi sa Proverbs 16 verse 3, commit your actions to the Lord and your plans will succeed. At sa mga tao dyan na may pamilya na nasa ibang bansa na nagtatrabaho para suportahan kayo, baka nakakalimot na kayo, no? This is just a reminder kasi madalas tayo nakakalimot. Focus tayo sa hingi lang ng hingi, no? Message them, talk to them, video call them. Yun yung maganda ngayon, may video call na. Pero iba pa rin kasi yung nakakasama natin sila physically, di ba? So, go ahead. Kung may free time kayo, kausapin nyo sila, kamustahin nyo sila. Kung kamusta na sila physically and mentally, malaking bagay yun sa kanila. God bless you all. Amen.